pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Para po sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga na mapapakinggan po sa DWWD 1134 kHz AM band, ang boses po ng Kawal Pilipino. Dito po tayo ngayon. Sir, pakilala po kayo, sir. Ako po si Mar Manibela Balbuena, number 64 sa Senado. Sana po ay masuportahan niyo ang aming mga advokasya, ang aming mga programa at nang sa ganon, magbago naman ang politika sa ating bansa at maisulong ang tunay na pagbabago sa mga pangangailangan ng ating mamamayan, ng taong bayan at masuportahan ang sektor ng transportasyon, ng mananakay, ng mga magsasaka, ng mga health workers at ng, sa agrikultura, ng mga teachers, ng ating mga kapulisan at nang sa ganon ay may angat natin din ang antas ng kanilang pamumuhay. Yes, sir. Nakikinig po ang ating mga OFW sa apat na sulok ng mundo. Ano po yung mensahe niyo po sa kanila? Sa ating mga mahal na OFW, maraming salamat sa pagsisikap ninyo. Talagang sinakripisyo ang pamilya upang mabuhay at matulungan at maiangat, mapag-aral ang ating mga anak, ang ating para sa kanilang kinabukasan. Mag-iingat po kayo parati at nandito lamang po kami. Yes, maraming salamat po, sir. And good luck po sa inyo. Mabuhay po. Magandang buhay po sa ating lahat. Ito po si Terry Alpha para po sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. Ngayon po ay kasama natin si Attorney Leandro Liberceles. Siya po ay senatorial aspirant at president po ng Partido Federal ng Pilipinas. Hello po, sir. Bati muna po kayo sa ating mga followers and viewers. Yeah, papasalamat ako sa magandang media at yung sa OFW at ako po ay isang senatorial candidate, pangalan po Leandro Liberceles Jr. Papasalamat po na at least nakakagay ko ng konting mensahe para sa radio at television. Yes. Sir, ano po yung mensahe nyo? Kasi mga nanonood po natin ay mga sundalo rin po kasi po tayo po ay nasa radio ng Armed Forces. Sundalo po, ano po ang inyong mensahe sa kanila? Well, bilang isang reserve Lieutenant Colonel, yes, siguro na-feel ko na rin yung problema ng mga armed forces natin, Pilipino, no? Yung problema kasi maliit lang yung sahod at saka paano naman mga anak natin, mga apo, kulang talaga pagdating sa education. Basta sagot ko na yun, kakaroon sila ng world-class education, hindi lang yung pang-education ng UP, Salaki, mas mataas pa. Kumbaga, pang Singapore. Yes. So, siguro, basta sa Senado na ako, gagawa ko ng isang lay, tawag ko dyan, new direction para makakaroon tayo ng world-class education gamit po ng artificial intelligence. Yes. At saka yung turo dyan, one teacher is to one student. Ako lang bala, sagot ko yung okay po. Maraming salamat po. Sana po ay kayo po ay magtagumpay sa inyo pong magandang layunin para sa lahat. And God bless po. Thank you so much po. Umaga po, sa programa pong Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga, ito po si Terry Alpha. Mapapakinggan po ito sa DWWD Armed Forces Radio po, ang boses ng Kawal Pilipino. Sir, pakilala po kayo. Ako si Attorney Ernesto Arellano, number 7 sa senatorial slate. Yes, ano po ang inyong mensahe sa ating mga OFW? Ang mga OFW ang tunay talagang bayani. Yes. Sa katunayan, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakasandal sa mga overseas workers remittances dahil kulang yung income na generated ng sarili ng bansa. Dependent
Yes. ang Pilipinas sa mga OFW. Magpakatatag kayong mga kapatid. Yes, ang inyo naman pong message sa ating pong mga sundalo. Ang mga kapatid natin sa kasundaluhan, Opo. itindig ninyo ang karangalan ng Pilipinas. Tutulan natin ang paghihimasok ng mga dayuhan. Yes. Mga lalong-lalo ang mga Chinese Yes. government ngayon. Yes At po. kaya kailangan mag-ingat tayo sa pananalakay din sa isang paraan na mapanlinlang ng Estados Yes. Unidos. Good luck po and God bless po sa inyo. Sana po Huwag ako kalimutan. Yes. Point Thank you po. Number 7. Number 7. Thank you. Inisa-isa po natin yung mga bisita natin ngayon para hindi sila sabay-sabay. Unahin muna natin ang isa sa mga senatorial aspirant na si Brad natin to, Alvin eh. Siyempre, sa Aguila, Taugama P, Masot, lahat ata, pinahasok na ito ng organisasyon. So, palala mo na, Alvin. Alright, ikinagagala po ipakilala ang ating panauhing pandangal ngayong umaga, isang senatorial aspirant at ang presidente po ng Manibela, ladies and gentlemen, Mr. Mar Balbuena. Magandang umaga, sir. Welcome po sa Kapihan sa Eurotown Media Forum. Good morning, Sir Alvin. Aldani, sir, good morning. Good morning po sa Media Press Corps na nandito ngayon. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ay siguro Alvin, unang tanong, alam naman natin mayroong mga ibang grupo na kasama, o hindi ko alam kung kasama ni Kuya ni Brad Tolmar yung mga nag-aapilan na gawing, kasi ito may pinag-uusapan yung dagdag pasahe na gawing, meron pa bang jeep? Yung mga apila kasi yung mga jeep operator na gawing 15 pesos yung pamasahe. Ano bang ano mo rito? Kasi parang may iba, may mga tigil pasada yung sasagawa. Ano bang stand ng Manibela rito, Tol? Unang-una, siyempre, kawawa po yung ating mga kasamahang jeepney drivers, UB Express drivers, kahit po yung mga truck drivers na kasamahan na. Yung mga jeepney drivers, mga UB Express drivers na mga kasamahan natin, lahat ng motorista kawawa po ngayon dahil nga ang taas ng presyo ng gasolina, ng crudo. Ngayong araw, sumirit na naman yan. So, kung hindi ako nagkakamali, pang-apat na pagtaas na ngayong taon. O pang-apat, pang-lima na. So, sa jeepney na lang, sa UB Express, ang nawawalang kita na po namin ay nasa 300 piso. So, araw-araw po yan. Sa mga riders, mga delivery riders, sa motorcycle riders, ang laki din ng nawawala sa kanila sa TNBS, sa mga taxi, sa mga truck drivers. Kaya po, kahit pa sa Sir Danny, tol, sa mga private, sabihin na natin, hirap din sila. So, ngayon, kawawa ang commuters, kawawa ang mga drivers na dapat ang gobyerno ang gumagawa ng solusyon nito. Paano? Dapat ang gobyerno kapag sumisirit ng sobrang taas ang presyo ng mga produktong petrolyo, dapat kung hindi man niya matanggal totally yung mga tax na pinapataw dito, dahil alam naman natin nagagamit ito sa mga katulad sa health, sa education o kung saan man natulong sa ating mga kababayan. Dapat i-reduce man lang niya. Kasi sa 1 litro, hindi po bababa sa 18 pesos yung excise tax, yung value added tax na nakukuha galing sa train law o kung saan mga batas na ipinasa para patawan ng napakalaking buwis itong ating mga produktong petrolyo. Kung mababawasan ito, at least 8 pesos, tanggalin mo na yung train law muna, isuspend mo muna kasi nakalagay din naman sa train law kapag umabot na ito sa $80 per barrel, automatic isususpend niya. Pero kahit lumagpas na ng $100 to $120 per barrel, hindi pa rin niya sinususpend yung train law. Inuutakan tayo ng gobyerno, puro lamang kabig sa kanya. Kawawa ang drivers, kawawa lahat ng motorista na gumagamit, yung mga kumpanya na gumagamit ng mga produktong petrolyo, kawawa at higit na kawawa yung taong bayan na umaasa sa pangmasang transportasyon. Ngayon, kung maaprobahan yung hirit ng ating mga kasamahan na taas pamasahe, inflation na naman, mataas na inflation na naman ang katumbas nito. Bakit? Magtataas na naman yung mga essential goods, yung mga pangunahing bilihin.
Pahirap na naman ito sa taong bayan. Iaasa na lamang ba natin ito sa iisang ahensya katulad ng LTFRB? Sana umaksyon dito ang NEDA. Muli, hindi po ito ang solusyon. Ang solusyon, hindi po solusyon ang taas pamasahe. Baka isang araw magising kami, wala na kaming pasahero. Baka bumili na ito ng kanya-kanyang motor para lamang makarating sila sa kanilang pupuntahan. Wala na rin kaming hanap buhay. Ayaw din namin, gusto namin maging balanse lamang yung pamasahe dun versus dun sa demand ng ating mga mananakay. So hindi ka sang-ayon doon sa 15 pesos? Hindi po ako sang-ayon na magtaas pamasahe. Ang mas malaking tulong sana kung bawasan na lamang i-reduce yung buwis. Kasi kung kumakarga kami ng 30 liters kada araw, times po sa 8 pesos, malaki na po sana. Kahit, Sir Danny, itaas yung pamasahe, kung magtataasan din yung bilihin, baka abonado pa kami. So useless lang yung useless panawagan lang din yung panawagan po na yan. Pero kasi yung ibang grupo katulad ng Piston, Alvin, alam naman natin, pero alam na, isa sila na mananawagan na magtitigil pasada ata bukas kasi doon sa hiling nila. Kung di ako nagkakamali, bukas, no? Papasang Masta bukas, no? Kasama ba kayo doon sa panawagan nila? Kasi parehas naman kayong jeepney sectors. Kung magtitigil pasada po yung Magnificent 7, kami naman po maglilibring sakay para hindi po maapektuhan yung ating mga kababayan, yung mga commuters, para po makapasok pa rin sila sa kanilang mga trabaho. Yung mga estudyante na pumapasok sa eskwela ay may masakyan po. Sir, bukas nakatakda rin talakayin itong Land Transportation Franchising and Regulatory Board itong aumento sa pasahe. Ano po ang gusto niyo panawagan sa LTFRB, Sir Mar? Nasa kamay po ng LTFRB dito. Uulitin ko, hindi po kami kasama sa petitioners. Pero naintindihan natin yung plight ng ating mga drivers. Kontra tayo doon sa taas pamasahe. Pero ang sinusulong natin, mababaan man lang yung buwis. Kasi hindi lamang po driver, hindi lamang commuter, kundi mamamayang Pilipino po ang magsasuffer nito. Pag tinaas po ito, lahat po ng pangunahing bilihin, apektado. Pati yung bigas na 20 pesos mo, baka 80 pesos, 100 piso na kada kilo. Sir Danny. Alvin, medyo lalimin natin ng konti kasi alam naman natin itong si Mar ng Manibela. Sila yung mga talagang bumuhay doon sa damdamin ng transport talagang sila rin din ang kaya magsara at magsagawa ng traffic dyan sa tapat ng LTFRB. Sa kasaysayan kasi medyo matagal na rin yung kahit yung Magnificent 7, hindi na kaya yan eh. Manibela lang na kayang gawin yan. At alam naman natin yung pagsasagawa mo ng rally, nakipag-ugnayan sa iyo dyan, yung DOTR, tsaka yung tapos pa DOTR na parang ang lumalabas, parang naunggoy ka pa nga dito na mayroong pinangako na hindi natupad. No? Huwag natin pag-usapan yan. Pero doon sa kasalukuyan na bagong DOTR Secretary, may pag-asa ba ang Manibela doon sa mga hinihiling ninyo? Umaasa tayo, Sir Danny, Sir Alvin, na magkakaroon ng dialogo dito sa incoming DOTR. Isa lamang po ang masasabi ko, na ito ang tatatak. Yung mga nasa DOTR, nasa gobyerno na gusto kaming i-phase out, si Secretary Bautista at yung kasamaan niya ngayon, wala na. Mauuna na silang mape-phase out kesa sa mga jeepney namin. Phase out na sila pero yung jeepney namin matatag na nakatayo pa rin, bumibiyahe at nagsiservisyo sa taong bayan. Sana mapakinggan tayo ng susunod na uupo dito sa DOTR. Meron ka bang konting alam kung phase bakit? out? Bakit Phase out na ang DOTR Secretary at kanyang mga alipores, ang jeepney namin nandiyan pa rin. Nauna na silang na-phase out. Meron ka bang malalim na dahilan kung bakit unang na-phase out itong Secretary na to? Marami tayong naririnig, Sir Danny. Nag-meeting kayo yun eh. Pwede mo na siguro sabihin, karoon naman ang meeting niya, wala naman na siya eh. Ang usapan namin noon, sabi ko, yung mga kusang loob na nag-consolidate, hayaan na natin. Kung gusto nila yung consolidation at magkooperatiba, bigyan natin ng laya. Gusto nila yun eh. Pero yung mga ayaw na mag-consolidate pero gustong sumunod dun sa programa ng modernization at i-rehabilitate yung kanilang sasakyan, irespeto natin at bigyang laya din natin. Hindi namin sinasabing ayaw namin ng modernization, gusto natin, pero sana makatwiran. Pero serbisyo sa tao ang dapat ibigay para hindi maapektuhan ang taong bayan.
Sir, balikan natin si bago talagang DOTR Chief, no? Dati siyang BCDA Chief or Basis Conversion and Development Authority Chief. Dati rin siyang Deputy Implementer ng COVID-19 policy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Now sir, with this profile, tingin niyo po ba fit siya sa DOTR bilang maging kalihim at maging katuwang rin ang manibela sa mga programa ninyo para sa public transportation, sir? Alam niyo, naniniwala ako na kung hindi ka talaga galing sa sektor, mahihirapan ka talagang i-implement. Yung isa nga, yung outgoing nga, galing na sa paliparan ito. Di ba? Galing na sa transport sector, pero anong nangyari? Wala po tayong nakitang maayos na programa bukod dito sa subway na matagal na ang programa, ilang presidente na ang dumaan na implement ngayon, pero tignan mo, nasaan na yung programa. Palpak pa rin. Ayaw ko namang husgahan yung incoming secretary ng DOTR, pero ang naririnig ko lang, pinalayas daw yung mga ITAS doon sa mga kinonvert nila. Saan ito dinala ngayon? Kasi kawawa din naman. Pero kung nabigyan ng maayos na matitirhan, yung tinanggal doon sa mga kinonvert at yung katulad ng Clark Development Authority na yan, pinaganda rin naman talaga. Pero napapakinabangan ba? Yes. Di ba? Parang wala naman patay. Wala tayong naririnig kung anong pakinabang natin doon sa ginawa nila, yung kinonvert nila ng mga base na yan, na tinitirahan ng mga ITAS na yan. So sana malinaw kung ano din, mailatag muna niya, hintayin natin, bigyan din natin ng pagkakataon. Ayaw naman natin sabihin, hindi ka fit dyan. Tingnan natin, kasi alam ko, ekonomista to. Baka magaling gumawa ng project. Yes. Baka hindi nagkakamali si PBBM dyan. Hindi ka sang-ayon doon sa 15 pesos na taas pasahe. Sabi mo parang hindi napapanon. Ano bang akma na dapat na panawagan ng mga mananakay at ng mga transport groups sa panahon ngayon? Kasi sabi mo, 15 pesos parang hindi naman sapat. Inflation, sisingilin din sa mga Pilipino. Ano ang akmang panawagan ngayon ng Manibela sa tingin mo para mabuhay naman yung mga jeepney operator natin? Ang akma po talaga, ibaba ang presyo ng langis. Hindi naman maipaliwanag ng maayos kung saan nang gagaling itong taas presyo na to. Linggo-linggo, hamangin mo, Sir Danny, Sir Alvin, sa ating mga kababayan, linggo-linggo, hindi pa tayo pwedeng mag-imbak ng pangmatagalan na krudo, na gasolina, para nang sa ganun, pagka may mataas, pag tumataas ang presyo sa world market, meron tayong reserbang mga langis, na kapag mataas ang presyo ng langis, ilalabas natin ito dahil mura pa natin itong nabili. Bukod pa sa pag-reduce ng tax. Alam mo, nakakalungkot, kaya naman sila humihiling ng taas presyo. Yung mga nag-modernize, karamihan ang humihiling ng taas presyo. Bakit? So hindi lang yung mga jeepney drivers. Alam mo, nagsimula yan doon. Hindi naman talaga napapakinabangan ng taong bayan. Ginagawa ninyong mangmang at walang dignidad yung ating mga kababayan, binibigyan nyo ng limos imbis na matatag na trabaho ang ibigay natin sa taong bayan. So hindi kayo maportun, sir, sa mga binibigay na AIX saka iba pang programa galing sa mga mambabatas? Kung ito po ay inilaan sa programa na makakapag-multiply ng mas matatag na trabaho para sa ating mamamayan, na hindi na sila nawawalan ng dignidad sa pamamagitan ng abot-abot ng isang advocate ng mga sektor ng transportation para makipagsabayan ka doon sa mga malalaking grupo ng ating tumatakbo senador. Alam niyo, Sir Danny, maraming salamat sa pag-imbita at mailatag natin yung ating mga programa. Hindi man kami bilyonaryo. Nakita naman natin na hindi pa talaga campaign period, bilyong piso na ang ginagastos ng ating mga kasamahang tumatakbo din sa pagka-senador. Kung titignan po natin, si Mar Balbuena ay isa lamang hamak na bumibiyahe sa kalsada. Ano po? Pero kami ay kusang loob na nagsiservisyo sa taong bayan ng wala pong kapalit at walang hinihinging kapalit. Binuwis namin ang aming buhay, ipinagtanggol natin ang kabuhayan ng mga jeepney drivers at operators sa lahat ng manggagawa ng transport sector, sa lahat ng mga motorista. Maraming hindi alam ang mga motorista, ang ating mga kababayan,
Kapag nahuhuli ang aming mga kasamahan, ipinapakiusap namin kung ang huli ay mali. Hindi namin pinapahiya ang mga enforcer dahil may dignidad din po yan. Hindi namin ibinablog para lang sumikat kami, pero nasusolusyonan namin yung problema sa aming mga kasamahang hinahuhuli. So hindi ka sasayaw? Hindi ako sasayaw, hindi ako mamamahiya ng enforcer para lamang kami ay sumikat. Bigyan din natin ng dignidad, mga tao din po yan, mga kababayan din po natin yan. Kung may mali, pwede nating itama at nang hindi na pag-iinitan yung ating mga kasamahang motorista, lalong-lalo na yung mga jeepney drivers. Marami tayong programa katulad sa edukasyon na dapat build more classrooms, hire more teachers, magpagawa tayo ng mga kapaki-pakinabang na mga libro para sa ating mga mag-aaral. Isipin mo, Sir Danny, walang classroom. Yung isang buong araw pinaghahatian ng mga estudyante. Despite na bilyong-bilyong piso ang inilala ang pondo dyan, walang classroom, walang teacher, walang libro, pero may overpriced na laptop. Pero boss, yung binabanggit mo, problema ng lipunan niya, matagal nang pinag-uusapan yan. Ano magiging solusyon mo kung sakaling magbibigyan ka ng peso sa Senado? Kasi alam naman natin yan, na bata pa si Bal niyan, problema na yan, kulang na ng libro, kulang ng classroom. Pero ang dami ng mga senador na nangako niyan, wala naman natupad. Ano magiging magagawa ng isang katulad mo na tumatakbong senador na sabi nga natin, kapi mo nga, may kakulangan ka doon sa makinarya, hindi ka naman katulad na naging sikat. Anong pwede mong gawin doon sa mga kakulangan na binabanggit mo? Nandito ang lahat ng media ngayon. Isa sila sa mga magpapalakas ng ating laban na hindi tayo trapo, hindi tayo galing sa dynasty. Ang lakas natin ngayon yung ating mga kababayan na nakakakilala sa atin na maipalaganap pa na isang Mar Manibela Balbuena na tumatakbo sa Senado na pinagtanggol ang hanap buhay ng kanyang sektor. At kung tayo ay manunuklok, Sir Danny, ipagtatanggol natin hindi lang ang ating mga jeepney drivers kundi ang buong Pilipinas, ang mamamayang Pilipino. Hindi niya mananampal sa Senado. Hindi. Pero dapat naman patuloy gusto ko natin i-acknowledge sa isa sa mga bisita rin natin ng first nominee ng TODA Action Party List, si Sir Robin Feliciano. Sir, bati mo na po tayo. Magandang umaga ho, Sir Danny, sa inyong mga tagapakinig, sa mga kaibigan natin sa harapan. Nandito si Sir Marlo, ng tumatakbo bilang senador, representing the transport sector. Siyempre ho, sa mga kaibigan natin sa media na naririto, isang mapagpalang umaga ho na puno ng pag-asa para sa mamamayang Pilipino. Sakto, Alvin, meron tayong jeepney, meron tayong TODA. Magkadugtong yan eh. Kaya batis magkakalala. Sir, yung pang kasi yung mga jeepney operator may panawagan doon sa taas na pasahe. Ang mga TODA ba, kamusta ngayon? Kasi alam naman natin sila yung mga nagiging daan na mga pagka merong tigil pasada ang Manibela, ang TODA ang sumasalo eh. Kayo ang nagiging tawid sa kaya ng mga mararatang Pilipino, sir. Alam nyo ho, dalawa ang pinaka-major na transportasyon ng mamamayang Pilipino. Nandyan ang mga kaibigan natin na mga PUJ, Public Utility Jeepneys, at syempre ho ang mga tricycle natin. Syempre sa mga major roads, sila po ang mga nasa kalsada. Ang mga tricycle naman natin ang nasa mga barangay at sa mga sitio natin. Ang kaibahan lang ho, ang nagtatakda ng pamasahe para sa mga PUJ natin ay ang national government, di ba? May mga regional government tayo sa pamamagitan ng LTO. Tayo naman ho ay nasa pamahalaang lokal, nasa mga local government. Ang problema ho sa sektor ng tricycle, medyo matagalo ang proseso dahil kada lugar, kada LGU, may kanya-kanyang proseso ng pagtaas ng presyo ng taripa o ng taripa natin sa pamasahe. Kung kaya't ang gusto ng TODA Action Party List ay magkaroon ng mga pamantayan sa pagtatakda ng pamasahe tulad na lamang po ng presyo ng gasolina. Alam mo natin ngayon, dahil sa train law, 10 piso po kada Magna Carta. Pero may laban pa rin po sa Senado. Pero nung binasa ko yung Magna Carta, medyo nakukulangan pa ho ang sektor ng tricycle sa mga nilalaman nito ukol sa
benepisyo. Gusto ho natin yung pagkakaroon ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig ay maging klaro ho sa mga tricycle driver. Meron ho kasi doon sinabi na gumawa ng proseso o mekanismo para magkaroon sila ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ang problema ho ng mga tricycle driver ho natin, hindi tulad ng isang regular na employer, meron ng counterpart ang mga employer sa pagbibigay ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ngayon ho ang nangyayari, voluntary contribution. Tumataas na ho yung premium ng SSS, ng PhilHealth at ng Pag-ibig. So, ibig sabihin ho, hindi ho afford ng mga tricycle driver natin yung mga pababayad ng mga premium nito monthly dahil ang inuuna nila yung pagkain muna sa kanilang mga tahanan, baon ng anak, pambayad sa kuryente, tubig, yun muna yung mga top priorities nila. Kaya sa akin ho dito, nagkwenta ho ako kada araw. Kung ang isang ordinary tricycle driver kumukonsumo ng 4 na litro ng gasolina sa isang araw, 10 piso doon kada litro excise tax, that's 40 pesos a day. Kukunin nyo ho yung 12% noon ng ating litro ng gasolina, so more or less mga 8 pesos, so 75 pesos a day ang binabayad sa gobyerno ng isang ordinary tricycle driver. Pag minultiply mo ito sa 30 days, almost 2,500 pesos. Pag minultiply mo ito sa 12 months, in 1 year, ang isang ordinary tricycle driver ay nagbabayad pala ng buwis na 25,000 pesos annually sa gobyerno. So parehas lang din ang kanilang obligasyon sa gobyerno. Parehas lang. Marami pa ho ang mga tax evaders na hindi nagbabayad ng buwis. Pero itong mga maliliit na tricycle driver na to, 25 mil kada taon. Walang kagatol-gatol, bayad sa kagad. Kasi kada karga mo ng gasolina, nakapatong na doon ang buwis. Pero ni Singkong Dulen, wala hong benepisyo ang sektor ng tricycle. Kung kaya't meron itong Tao Action Party List ngayon, na tunay na representasyon ng mga tricycle driver, alam ang problema nila, isusulong ang mga solusyon sa pamamagitan ng maayos na konsultasyon at dialogo. Panagsama talaga yung chief tsaka toda, umiinit. Ang init na ang init din, biglang uminit kayo na malamig. Talagang, alam mo, ang pagdating sa... Makakasama din po natin ngayong umaga ang isa po sa mga labor advocates at abogado po ng labor, isa rin po senatorial aspirant, si Attorney Ernesto Arellano. Magandang umaga, Kare. Welcome po sa kapihan sa Eurodown Media Forum. Good morning, sir. Magandang umaga. At makakasama rin po natin ngayong umaga ang isa rin pong abogado at senatorial aspirant, Attorney Lee Verceles. Good morning, sir. Welcome po sa kapihan sa Eurodown Media Forum. Magandang umaga sa inyo lahat. Lee Verceles, isang senatorial aspirante. Okay. Si Sir, dating congressman nga ng Catanduanes, 3-term naging congressman, naging 2-term governor ng Catanduanes siya. No? Bicol ba? Pero siyempre kanina pinag-uusapan natin na Alvin, yung problema ng... Ito'y consequence ng isang sistema na kung saan kontrolado ng iilan ang takbo ng ekonomiya at ang takbo ng politika dito sa bansa. Kaya ang framework na ginagamit namin ay yung saligang batas mismo na lilikhain ang layunin ng national economy na lumikha ng isang kalagayan na kung saan merong makatwirang pagkapantay-pantay na ibibigay o ipagkakaloob ng ekonomiya sa lahat ng mamayan sa oportunidad na umunlad. Pangalawa, makatwirang pagkapantay-pantay ng pagbabahagi ng kayamanan ng bansa at makatwirang pagkapantay-pantay ng income ng bawat sektor sa Pilipinas. Paano isinasagawa ng ating pamahalaan itong framework na nakatakda o inakalahad sa saligang batas? Narinig natin yung hindi maubos-ubos na listahan ng problema ng tricycle drivers at problema ng transport workers. Ganon din, hindi rin maubos ang listahan ng problema ng mga formal labor
Ang formal labor, sinasabi sa saligang batas, living wage. Pero ang minimum wage dito sa NCR ay higit na 100. Pero ang living wage ay 1,300. So, nasa sistema. Meron lang pinalipad ng lower house na magkaroon ng legislated increase na 200 nang nagreklamo na ang samahan ng mga kapitalista. Pero kung titingnan mo sa report ng Manila Overseas Club sa kanilang dyaryo, ang 2024 ay isang napakaganda para sa pag-unlad ng kapital. So ito yung hahanapin. Ang problema natin, ang Kongreso mismo ay dominated ng mga family dynasties na may control sa economy. So pinipigilan. So ito yung panahon, itong 2025 election ay dapat umpisa na lansagin ng istruktura ng ating politika at istruktura ng ating economy. Sa Senado, halimbawa, natatakbo ko, 80% lang, 80% kontrolado na ng family dynasty. Mananalo man ako, iisa lang ako. Kung meron pa dalawa, minorya pa rin, mga kapatid. So hindi ho kayo asang-ayon doon sa ito? Ilang dekada na ganun pa rin yung problema natin. Post-EDSA, ganun pa yung problema natin. Paulit-ulit. Yung sinasabi po nila, lack of political awareness. Sinasabi nila, political dynasty. Isa lang yung problema dyan eh. Mag-isip tayo lahat. Yung edukasyon ng tao, yan lang eh. Ayusin mo yan, ayos na lahat. Sa baba lang. Kailangan mo educate sila lahat. Pagka ganyan, yung political awareness na yan, isang mawala yan. Yung mga political dynasty, mawala yan. Kasi matuto yung tao, magboto ng dapat yung kwalipikado ng leaders. Ngayon, meron tayong tools. Gamitin natin yung AI. 1:1, one teacher to one student. Pag ganun gagawin mo, lahat ng mga estudyante dyan, tataas sila. Utang nila. Mataas na. Yan ang kailangan natin eh. That's it. Lahat mo ito, tapos na tayo dito. Mag-AI na lang tayo, tapos ng problema ng Pilipinas. I promise you. Alright. Tulad ng oil deregulation law. Hindi nakikinabang ang taong bayan dyan. Ilan lamang ang nakikinabang dyan, yung mga negosyante lamang. At yung nasa jeepney, nasa pampublikong sasakyan, pampublikong transportasyon, may tinatawag ako ng Balbuena Act sana. Mar Manibela Balbuena. Ano yan, sir? Ito yung PUB Industrialization PUB Local Industrialization Act na dito gawin sa ating bansa. Yung mga PUB na gagamitin katulad ng jeepney, katulad ng mga UB Express na hindi inaangkat sa China. Isipin mo, yung Coast Guard natin binobomba ng mga Chinese Coast Guard. Tapos doon pa rin tayo kumukuha ng jeepney na ipapasada rito. Sinasakop na ng China yung dagat natin, pati ba naman yung kalsada ng mamamayang Pilipino, China pa rin, Chinese pa rin ang makikita mo. So yung batas na binabanggit po, anong pakinabang ng bansa doon? Ang pakinabang ng bansa doon, dadami ang mga magkakaroon ng trabaho dahil dito na gagawin sa atin. Hindi na lalabas yung pera natin, dito na sa atin gagawin. Makakatulong sa mga latero, sa mga mekaniko, sa lahat ng mga pintor, lahat po ng manggagawa sa mga sasakyan, makikinabang po dito. Magke-create po siya ng mas marami pang trabaho para sa ating mamamayan. Yan ang number 1 na gusto kong isabatas. At nang sa ganon, mag-create na ng maraming trabaho at makakatulong sa ating mamamayan na panatili pa natin yung kultura natin. Dahil ito yung national identity natin, itong jeepney, tapos tatanggalin mo. And then yung excise tax, yung train law na to, dapat, andyan na yung batas, kailangan lang ipatupad kapag ka umaabot na doon sa ceiling o sa cap na pagka
umabot na sa $80 per barrel, automatic suspended yung train law. Hindi natin pinatutupad ito, puro kabig lang sa gobyerno. Nakikita natin ginawa yung batas na to, hindi balanse. Isang side lang ang nakikita natin, kahit nakalagay na dun sa batas na to yung mga provision na dapat i-cancel na o i-suspend yung train law, yung excise tax sa langis kapag umaabot na dun sa ceiling, pero hindi natin ginagawa. Okay, so Mga kasamahan natin, ipapalaganap. May mga nakakakilala, maraming nakakakilala, pero hindi nila alam na tumatakbo akong senador. Ang alam nila, tumatakbo ako bilang party list. So sana, itong mga susunod na mga araw, mga buwan, masabi natin na isang Mar Balbuena na nagre-represent ng transport sector, ng mga motorista, ng mga mananakay, ay tumatakbo bilang isang senador. Yung chances of winning natin, malaki. Kung ang taong bayan ay magkakaisa na iboto yung mga karapat-dapat at mga bago naman na talagang subok na nagservisyo sa taong bayan. Hindi itong mga mayayaman ang siniservisuhan, yung kutsara lang nila at tinidor na ginto. Hindi po ang mamamayan. Ang siniservisuhan yan, yung kanilang mga interest, mga kanilang mga negosyo. Kaya po, lahat yan, makita mo, ultimo subdivision, kanila. Pag nanalo po ako, lahat ng bukid hindi magiging subdivision. Hindi po kayo magiging Robin Padilla. Pagila mo po. Liver lover po yun eh. Kami pong mga driver, sweet lover. Mapagmahal sa sambayan ng Pilipino, mapagmahal sa mamamayang Pilipino, mapagmahal sa bansa, mapagmahal sa mga manggagawa, sa mga estudyante, all walks of life, mahal po natin yan. Kaya driver po, sweet lover. Basta driver. Nakapagtanggol ng inyong mga asawa, ng mga inaaping asawa. Hindi na pala sweet lover. Hindi lang po kami sweet lover. Pero totoo ba yun, sa dati yung driver daw, maraming asawa. Ngayon, isa na lang asawa. Isa na lang po ang asawa. Kasi, nakakaroon